Amen. Naimbag nga morning, kakabsat. At ngayon ay second week ng December. Ay second Wednesday na ng December. At mapapansin nyo po ay iba ang mga katabi ko ngayon, Sir Ariel. Isang pribilehiyo po ito na makasama ko ang mga students ng University of the Cordilleras. And syempre kasama ko pa rin sila Sheila at si Rhea. And kasama ko ngayon si Sister Debbie at si Brother Erwin. Yan. And of course, ating technical ay andyan pa rin ang ating ever loyal, ever faithful na si Brother Mark. Sir Ariel, good morning po. Good morning. And naimbag nga agsapa kanya tayo amin. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. And good morning kay S1 siya, kay Marcher. Napakagandang panto. I hope na sasabihin ko sanang finale ng internship ninyo pero hindi ko sasabihin yun kasi of course hindi naman kayo guest talaga, no? Guest in this one, pero we know that sa ating simbahan is you are always welcome, no, to join sa mga ganito mga natin. So good morning sa inyo dyan. And of course kina Sheila, Rhea, andyan ba sina Roy? Wala pa po, sir. Pa. And of course kay Brother Mark. Good morning sa ating lahat and Merry Christmas to everyone. So pag makita ninyo dyan sa likod ng mga host natin sa kwan, parang mainit-init dyan. Umiinit dito, sir. Oo nga eh. Hindi, may psychological effect eh. Kahit na hindi totoong may fireplace dyan, parang tinitingnan mo lang yan, artificial na fire na yan, apoy na yan, parang may effect eh. Di ba? Yes. Alright, and of course, congratulations din sa mga interns sa mga ito at natapos ang kanilang graduation run kahapon. And salamat sa binigay niyong tawag dito, pansit. Talagang walang katapusang pansit, no? Oo. And sarap yung luto ng ng cook natin dyan. Okay. So, ayan, nakita ko yung schedule nila. Monday, dire-diretso sila. Then, oras. And then, nalugi na naman ako. Kay, nilugi ako ni Sir Tom na naman. Oo, kasi nakapunta sila kina Marcher eh. Mag-devotion doon sa kanila. Sabi ko, di ko naman, nakalimutan ko yata yun. Pero sinabi niya sa akin yun eh. Gusto niya, sir, pumunta kayo para, oo nga. Then sinend niya yung picture. Sabi ko, nalugi na naman ako dito. But anyway, ayan. So, ginagawa natin yan noon sa totoo lang. And so, ako is, I'm very glad that ulit tinuloy ni sa Tom yan. Siguro siya next sem is ulitin namin ulit yung ganong maganda yun. Parang home visitation ng mga and ang kagandahan kasi kagaya ng dalawang yan, kakabayan kasi sila eh. Kaya you know, yun yung burden ng isang Kristiyano to be able to, you know, kilala na nga, hindi pa makapunta sa totoo lang. Okay, so ang still no, ang pinag-uusapan natin is all about committing our family first to Christ this Christmas. Napakaganda sa totoo lang. No, I love this theme. I love this pinag-uusapan natin na ito. Sa totoo lang is that in every preaching, in every devotion na narinig natin ito na mga ito is, you know, it's a form of like revival sa atin in the sense that, you know, babalikan talaga natin na ang Christmas na ito, ang season na ito is all about the Lord Jesus Christ. All right, so before tayo magpa-tuloy-tuloy sa ating devotion ngayong umaga, tayo muna isang daling manalangin. Let us pray. Dakilan naming Diyos, maraming salamat sa umagang ito. And thank you so much, O Lord, sa pagkising niyo po ulit sa amin. Give us wisdom, O Lord, as we share your words this morning. And thank you sa presence po ng mga interns
S1 tsaka si Marcher ngayong umaga po na ito for our devotion this morning, and make us a blessing, O Lord, sa mga nakikinig ngayong umaga na ito. And we give you all the glory and praise, O Lord. Forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. So again, ang theme natin is all about bringing or committing our family first this to Christ this Christmas. Dito tayo sa very familiar verse sa Psalm 127. Ako na lang ang magbabasa. Okay, so sabi niya sa Psalm 127, nakalimutan ko yatang sabihin kay S1 na mag-special number eh. Okay, baka, oo. Anyway. Pwede pa naman, sir. Yeah, oo. Hindi, sa totoo lang, maganda yung kanta nyo doon sa kumanta kayo ng Amazing Grace na paano ko doon eh. Maganda yun, maganda. Alright, so sabi niya dito sa Psalm 127 verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. So makita natin dito, no, I'll just give you, ano yung nauulit dito na terms or words. Okay, first is except. Diba? So twice na sinabi yan. The second is vain. Okay? 2 times na naman na sinabi yan. And then, of course, Lord. Diba? So if you look at those, parang in one verse, ulit yung mga terms na mga yan. Kasi it's very important, no? Yung what does that verse means. And sa church natin is many times when we speak about family, when we speak about itong mga kanamang ito, diba, about committing our family is yun yung ginagamit palagi natin na verse, no? And so, yan, sabi niya, except the Lord build the house, okay? They labor in vain that build it. So, kung hindi Panginoon ang nag-build, diba, ng ating tahanan, we labor in vain. So, meaning to say, sabihin ko yan sa inyo mamaya. So, as we enter this Christmas season, many families become busy preparing, diba, for gatherings, buying gifts, and decorating the house. But Scripture reminds us that unless the Lord is the one building our home, everything else becomes empty. So, ngayong umaga is that we remind ourselves that the family truly finds meaning when Christ is at the center. Kaya nga sabi niya dyan is that in vain. What does that mean? Vain means without success. Diba? Empty. Again, ano yung pinag-uusapan natin in terms of our success? Diba? Yes, kagaya ng dalawang kasama natin dyan is that they may have finished their degree. Diba? Okay, that's success. That's worldly success. Tama? Diba? But if there is no Christ in them, that is in vain. Okay? And so, it is empty. Diba? It is futile. Okay? And, ito maganda, it is no real purpose. Diba? It is no real purpose. Kasi, sa totoo lang, is that madami yung, for example, mag-aaral para magpayaman. Yun ang nasa isip eh. Pagpupulis kasi maraming pwedeng makutungan, di ba? Magpulis kasi maganda yung uniform, di ba? Sa totoo lang is that yun nga ang nagkuhan sa akin eh, kasi nakita ko yung tatay ko pagka naka-uniform talagang gwapong-gwapo. Di ba? Uuwi siya, naka-camouflage. Yan ang gusto ko. Maging pulis ako. Di ba? Imagine that. Okay? And so, maalala ko ulit yung testimony ni General Orbe, no? Sabi niya ulit, bakit gusto mong ma-promote? Di ba? Kasi gusto mo ma-promote kasi lalawak ang sakop mo. So what kung lalawak ang sakop mo, di ba?
So pwedeng lalawak ang sakop mo, lalawak ang influence mo, pero bad influence naman. Diba? Kaya naging platoon leader ka, 37 lang ang tao mo. Corrupt ka, edi 37 ang na-influensyahan mo. Naging company commander ka, 2 platoon na yan. Naging battalion commander ka, edi 2 kumpanya na yan. Naging regimental commander ka, edi 2 batalyon yan. Diba? O, edi ilan na yung na-influensyahan mong maging corrupt. Diba? Kasi nga, sinasabi ng mga tao ng mga subordinates nila, ako nga, 100 pesos lang, kinulong ako. Diba? 100 pesos lang, dinala ako kung saan-saan. Eh sila 100 million. Diba? Walang nangyayari. Okay? You see that? Diba? Kaya anong purpose natin? Bakit natin gustong magpulis, gusto nating magganito, ganito. And even in marriage and building a family. Diba? So, in vain because it lacks value. Diba? Lacking of value. Okay? Kaya, and then, what's the meaning of this except? Okay? Except means to take off, to take out, okay? To take or leave out from something. Diba? So sabi niya dito is except the Lord. On the first phrase, sabi niya except the Lord. And then, doon ulit sa second phrase niya, except the Lord again. Diba? So, ibig sabihin, except if you take off or take out or leave out from the family or from anything, our careers, diba? Our education, if you leave out, okay, the Lord in it, what is the effect? We build the house or we labor in vain. Kasi nga, no real purpose yung ginagawa natin. We can build, okay, a beautiful house, but it is not a godly home. Okay? But spiritually empty. Diba? It's still empty. So Christmas should rebuild our spiritual life. Yeah, sabi ko is that noon is that gustong-gusto natin ng sa totoo lang, no? O is that noon gustong-gusto yung Christmas kasi uwi nga yung mga kamag-anak, mga ganon. Mama na sa States, bibigyan tayo ng kung ano-ano. And then, bakasyon, syempre, walang pasok. And then, tawag dito, kasama yung mga kung sino-sino, mga barkada natin. Alam nyo, noon talaga ganon. But if you look at, and realize, and then makita mo na kung saan, if you truly know the meaning of Christmas is that mababago ang pananaw natin on how we are supposed to celebrate it. Kaya, ngayon is that the moment, that I became a Christian, meaning to say that seriously, I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Makita mo na excited ka na darating ang Christmas, excited ka for this particular season, but because of another purpose. Diba? Another purpose to which wala kang ibang parang focus and concentration if not to worship the Lord Jesus Christ, who sinasabi natin, diba, and sinasabi ng Bible, who is our Savior and our Lord. Okay? Kaya excited tayo sana sa Christmas, okay, because of the gift, but not because of the material gifts, okay, but because of the gift of eternal life. Okay? Kasi ngayong season, di ba, is that, or this particular time of the year, sa totoo lang, advantage sana natin yun, sa totoo lang dito sa Pilipinas. Kasi parang sa Pilipinas na September pa lang, Christmas na. Di ba? Basta nag-Burr month, sabi natin Pag September, October, November, December, parang 4 months, sabihin mo na. Okay? Kaya pag September, pwede na nating pag-usapan ang Christmas. Diba? Kasi, ayan na.
naririnig mo na kung saan-saan, especially pag naging October na, naging November na, naririnig na natin ang Christmas songs. Okay? And so, sana nare-remind tayo na kung saan, diba, excited tayo for this season because we have the purpose, okay, of building a family, having our careers, okay, and then everything, diba? Kung bakit tayo nandito sa mundo, kung confused ka pa, diba? Because we have already, okay, this purpose ng celebrate. So Christ must not just be part of our home. He must also be the Lord of our home. Our Christian or our family identity is grounded on Him. And so Christmas without Christ, alam na natin yan, it becomes merely again a tradition. So Christmas is the reminder that God came to dwell with us. Okay, sinabi yan doon sa preaching natin, di ba? That's the meaning of Emmanuel, God with us. That's the second, that's actually the second point noong Sunday. Ano yung blessing, di ba? So ano yung blessing natin? Emmanuel. Okay, that God is with us. All right, and so not for a season but permanently in our lives and homes. Okay, that is why hindi lang ako minsan karamihan kung December lang tsaka birthday pumunta ng simbahan, di ba? But this Christmas reminds us that every day God is with us, not only for this season but permanently in our lives. Okay, and so what part of our home life becomes busy but spiritually empty? Where do we feel Christ is not fully honored in our home? And so that's where our commitment comes in. Okay? Sa ating tahanan. And so napakahalaga that we understand the meaning of vain. All right? So that kasi pag makita natin itong verse na ito, sabi niya is that they labor. And sa totoo lang, personally, ayaw ko na ganun. Okay, na kung saan, everything that you do is in vain. Diba? We labor, nag-aaral ka, for example, okay, ilang years tayong nag-aaral, and then magiging, yung profession natin, gusto natin for what? Diba? Kaya nga, gusto mong maging police, for what? Gusto mong magpa-promote, for what? Okay? Gusto mong maging teacher, for what? Diba? Every time na you go to work, okay? In vain. Okay? Because there is no purpose, because there is lack of value. Bakit? Except, sabi niya, diba? Except the Lord build the house. So meaning to say is that if we remove, okay, take or leave out from our everyday life, the Lord, everything that we do is in vain. Okay? All right. So cut short ko so that at least ma-cater natin. Alam ko, medyo marami kayo dyan. And kung nandyan pa yung mga gentlemen, mga boys na mga kasama natin, maybe mabigyan sila din ng okay. Pero since may mga sabi ko nga is that hindi guest, no? Dito sa hosting natin pwede. All right. Pero alam naman natin is that kasama natin na itong mga interns sa mga ito, and wala kaming ibang prayer sa inyo, if not to grow spiritually sa inyong spiritual life, and hindi tayo magiging guilty that one day you will say that you will labor or that you are laboring in vain. Okay,
sa lahat ng mga naiisip ninyo na gagawin. Alright, so hanggang dyan lang muna ako. And Ma'am Cherry, ano yung paano dyan? Siguro ikaw muna and then saka natin tanungin na si Miss Dalog tsaka si Aklayan. Amen. And thank you, sir, ha, sa narinig po namin. And totoo yon na minsan yung mga tao ay meron silang mga tinatawag nating mga pangarap. Pero lahat yon ay just to make money, to be popular, di ba? And wala doon ang Diyos. Kaya nga, salamat sa Panginoon kasi dito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, nalalaman natin kung ano yung empty at kung ano yung may kabuluhan. And yun, totoo yun, sir. Nagpapasalamat kami na ngayon ay kasama namin sila Sister Debbie at si Brother Erwin. At yun nga, matagal ko na itong pinag-pray, sir, kasi every time na nakikita ko sila, ay sabi ko, sana sa devotion meron din kaming makasama na mga interns. Makita rin ng mga kapatiran natin yung naging bunga, sir, ng every Sunday na pagpupunta natin dito. And baka yung iba, hindi po nila alam na tuwing devotion nakakasama natin sila sa Facebook Live. So maganda na nandito sila ngayon sa ating live. At actually, itong invitation na ito ay hindi lang ngayong araw na to. They can always come. Makasama natin sila lagi. Yan. Right. At sa ating pagpapatuloy ng committing our family first to Christ this Christmas, ay isang verse din dito sa Psalms. Kanina nung sinabi ni Sir Ariel na sa Psalms, sabi ko mukhang pareho yata kami ng verse. Dito sa Psalms 133. Yan. Sabi dito, sa verse 1, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Kaya nga, dito po, siyempre, pag sinabing behold, ay mag-observe tayo, tignan natin sa pamamagitan ng ating mata. Ano yung dapat nating makita? Sabi dito, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. And syempre napakagandang makita na yung mga miyembro ng simbahan ay nagkakaisa. Pero hindi ba maganda rin na makita na yung buong pamilya mo nagkakaisa ngayong Christmas? 'Di ba? Na hindi sa vanity na sinasabi ni Sir Ariel kanina, magsasama-sama kayo. Anong purpose? Mag-inuman, magsasama-sama kayo para kakain lang ng masasarap and then tapos na. Di ba napakaganda na ngayong Christmas magsasama-sama kayo para purihin ang Panginoon, mag-glorify ang Panginoon. Magsasama-sama kayo para yung ibang member ng pamilya nyo kung hindi pa ligtas, maliligtas sila kasi mababahagian nyo sila ng salita ng Diyos. Di ba? Napakaganda nun. Kaya nga yung doon yung kila Marcher, yung sinabi ni Sir Tom din na meron silang Bible study, ay napakaganda. And naniniwala ako na sa araw na yun may naligtas doon sa kanilang tahanan, sa kanilang Bible study. And yun nga yung sinasabi ko rin sa kanila kanina bago tayo mag-start na napakaganda na matutunan nyo yung soul winning para yung mga kakilala nyo, kapamilya nyo na hindi pa nababahagian ay nakatiyak din na sila ay patutungo ng langit pag sila ay namatay sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Hesukristo, 'di ba? Ang totoong unity, naalala ko dati, first Men for Christ conference dito sa Baguio. Merong isang preacher si Pastor Sagindan na sinabi niya, what is unity without the truth? 'Di ba? Ano ang pagsasama-sama kung wala naman doon yung katotohanan? So napakaganda na yun yung dapat nating itatak sa ating puso. Every time na meron kang sasamahan, either friend man yan, kapamilya man yan, or influence, like for example si Sir Ariel, kung makikipag-unite ako sa grupong ito or sa taong ito, ano naman ang ground nito? What is the foundation? Kung ang foundation nito ay material na bagay lang, tawan-tawanan lang, party-party lang, might as well maghanap ka ng sasamahan mo na talagang magbigay sa'yo ng maayos na impluwensya. 'Di ba? Kaya nga, sabi dito, behold,
how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Naniniwala ako na ang sinasabi dito, unity in giving glory to God, unity in righteousness, unity in applying the word of God. 'Di ba? So, napakaganda na ngayong Christmas season, opportunity natin ito na, kasi maraming gatherings eh. Like sila, pag-graduate sila bukas, definitely. May mga kamag-anak silang darating. Opportunity yan for you to share the word of God. Ngayon, kung hindi nyo pa alam, pwede nyo invite yan. Sila Sir Ariel, sila Sir Tom. Sabihin nyo, pwede po ba kayong magsalita lang saglit? Meron kaming kaunting salo-salo. And if you can come just to share the word of God, makarinig sila. At tanggapin din nila si Kristo sa kanilang puso. Kasi dito sa Romans chapter 9 and chapter 10, magkadugtong po ito na chapters na sinulat ni Paul, no? Na talagang pinapakita niya po dito yung kanyang burden. Kasi gusto niya nung naligtas siya, gusto niya yung buong angkan niya rin maligtas eh. 'Di ba? Kaya nga ang sabi niya dito sa Romans chapter 9. I say the truth in Christ. I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. For I could wish that myself were accursed from Christ, for my brethren, my kinsmen, according to the flesh. Talagang grabe yung burden niya. Kinsmen, yung mga buong kamag-anakan niya, gusto niyang mailapit silang lahat sa Panginoong Jesus. 'Di ba? And then kaya nga dito sa chapter 10, tinuloy niya dito, sabi niya, "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved." Kasi walang kwenta yung reunion, sige sama-sama, punta sa beach, punta sa kung saan-saang lugar. Pag uwi nyo naman, nagigilty ka kasi alam mo, hindi ko na ibahagi si Kristo sa kanila. 'Di ba? Di ba napakaganda na, kaya ka-excited na sumama sa ganyang mga lakad dahil meron kang purpose. Yung sinasabi ni Sir Ariel kanina, dapat may purpose ka. Anong purpose mo? Maibahagi sa kanila yung natanggap nating buhay na walang hanggan. Kaya nga natin sinasabing mag-share. Bakit mag-share? Kasi meron ako, ibabahagi ko sa iyo. 'Di ba? May buhay na walang hanggan ako, tinanggap ko si Kristo, gusto ko magkaroon ka rin 'yan. 'Di ba? So, kung ngayon ito sa dalawang ito ay hindi pa nila alam yung Romance Road, no? Ikwento lang nila yung kanilang experience sa kaligtasan. Dati ako ay makasalanan. Dati ako ay patungo ng impyerno. Pero nung may nagbahagi sa akin, sinabi niya na pwede pala akong maligtas dahil mahal ako ng Diyos. Tinanggap ko siya bilang tagapagligtas. Naniwala ako na si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa akin. Pwede mo rin gawin yun. Pwede niyang sabihin yun sa mga kaibigan, kapamilya. Pwede mo gawin yun. Right now, pwede kang manalangin sa Panginoon. Sabihin mo, tinatanggap kita sa aking puso bilang tagapagligtas. At pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. And promise ng Biblia yan sa atin, sabi ng Romans 8:1, "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus." Once na na-utter natin yung sa ating panalangin, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa. At pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. Sabi ng Biblia, hindi na yan pupunta ng impyerno. Pareho na kayong patutungo ng langit. So ganun, di ba? Napakasimple lang. If you really have that burden, kagaya ni Paul, nasabi niya, "My heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved." Di ba? Mag-i-spend tayo lahat ng Christmas ngayon. Baka sa January, guilty ka. Kasi hindi mo na ulit sila makikita eh. Di ba? Sabi nga ni Sir Ariel, may mga taga-abroad, uuwi yan. May mga taga-probinsya, makakasama natin. And you have that opportunity to talk for just 2 to 3 minutes, no? Sabihin mo lang sa kanila na kailangan nilang tanggapin si Kristo. Paano kung sa putukan, yung fireworks, biglang may natamaan at hindi natin alam na yun na pala yung huli ng buhay niya. Hindi ka nakapag-share. 'Di ba? Guilty ka ngayon. So, napakaganda ngayon na kung ano man yung desire ni Paul, no? Ni Apostle Paul. Nasabi niya, "I lie not.
my conscience also bearing me witness, di ba? Na bakit ganito na lang? Bakit ganito na lang yung heaviness niya ng kanyang puso? Kasi alam niya na between life and death yung soul winning, di ba? You either win them or lose them. Ano yung pamamaraan? 2 minutes of sharing the gospel to them. Di ba? So, yun, napakaganda na ngayong Christmas, pamilya natin ang makita nating, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Yun lang po muna, sir. At alam ko na maraming ma-share ang ating mga kasamahan dito. No? At kayo na siguro sa kanila, sir. Amen, amen. Thank you, Ma'am Cherry. Napaganda yun, no? Actually, that's isang gusto kong verse. Yung Psalm 133 na yan. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. And ngayong Christmas na ito is that it's all about being, united, having unity. Pero unang-una is that check our unity with our Savior. Check our unity with the Lord Jesus Christ. Okay? Na nagiging basehan, no, ng ating yun nga, gaya ng sinabi natin kanina. Okay. Is that, sabi ng Cherry kanina, bakit ka makikisama sa mga taong nga ito, mga ganun. Okay. And so, for what purpose? Parang ganun. Okay. Sa totoo lang is that, kaya nga bakit kaya alam na nilang hindi maganda ang impluensya ng mga taong ito, mga ganun, and yet, they choose to join, mga ganun. Kasi, anong purpose, mga ganun ba? Alright? And so, ang una-una titignan natin is before we unite with any person, titignan natin muna ang number one talaga is that our unity with Christ. Okay, na that's basis ng ating having to dwell together in. Pero napakaganda, no, itong verse talaga na ito. All right. So yan, siguro yung natin kina Marcher tsaka si Debbie is, dito sa ngayong Christmas na ito. Una is that yung natutunan natin sa mga 6 months siguro na nandito kayo sa simbahan, and then ngayong season na ito is that anong balak ninyong gawin, and then after ng practicum ninyo, di ba? Ano yung plans ninyo also. Okay? Sige. So unahin natin si Marcher. Good morning po, Sir VP, and good morning po, Ma'am. Good morning po sa ating lahat na nanonood din, sa mga classmate ko dyan na nanonood. Good morning sa atin. And ang sa akin lang, sa mga hindi po pala nakakilala sa akin, ako po si Erwin Aclayan. Isa po ako sa intern na nag-aaral sa University of the Cordilleras. And maraming salamat din po dahil lalong-lalo na po sa kay Sir VP, kay Sir Tom, at kay Pastor dahil sa 6 months. Ay, actually, hindi po 6 months dahil way back nung first year pa po, almost 3 years pa po. 3 years kaming andito sa CBBC na nag-a-attend through virtual and through face-to-face meetings. Madami akong natutunan dahil simula pa lang noon, from first year, aminado po ako dahil
hindi po kagaya noon na hindi po ako laging parang hindi ako into something na nag-a-attend ng mga church service. And then until one time na yung naalala ko yung first time na pagpunta namin dito together with sa mga seniors namin ng ROTC noon, is that sila yung nag-guide sa amin. Ginaid sila together with sila Sir Tom. Noon, tinatamad pa kaming pumunta. Pero ngayon, hindi natin alam yung plano ng Diyos sa atin kasi hindi ko din naman expect na ganito na ngayon nandito ako sa harap na nagsasalita na din. And then, ayun, madami akong ma-share sa mga pinagdaanan ko na ang alam ko naman is malaking tulong. Binago niya talaga ang aking buhay. Amen. And then, noon talaga, kapag yung team natin na family first, this incoming Christmas, is that noon, pagpaparating na yung Christmas, mas inuuna natin yung barkada. Parang hindi makukumpleto yung Christmas kapag hindi na naman tayo pupunta sa mga barkada, ganun. Tapos may mga banding-banding na ganyan. Nakakalimutan natin yung true essence ng Christmas, which is i-serve natin yung Panginoon. Nakakalimutan din nating pumunta ng service, which is mas unang pinaplano natin kung anong gagawin natin sa Christmas na tapos nakakalimutan na natin ng Panginoon. Which is yun naman talaga ang essence ng Christmas kasi yun din ang parang araw ng ating Panginoon. And then sa family, yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, noon, dati-dati, pumupunta ako sa mga kaibigan ko hindi sa Christmas, parang kinabukasan na lang, doon ko na lang nakakasama yung mga parents ko. Then, parang kami-kami ng mga barkada ko. Pero ngayon, dahil sa mga preachings, sa mga naituro sa akin nila pastor, is na-realize ko sa sarili ko na parang mali yung ganun. Kasi, bakit ka maghahanap ng yung pamilya mo is andun sa banyo, iniisip nila kung saan ka, ganun. Amen. Tapos, meron po akong verse na wait lang po. Yung sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa verse po na ito is that nabasa ko dahil kagaya po nung last, pumunta po sila Sir Tom sa bahay, which is matagal na din pong pinaplano na pumunta para po mag-share ng mga mag-preach and mag-share po ng words of God. And then malaking pasasalamat ko po dahil pumunta po sila kahit sa ganong busy schedule. Naglaan pa din po sila ng oras para makapag-share ng words of God together sa aking family. And then, ayun po, nagpapasalamat po ako sa mga plano ng Panginoon na hindi ko naman po in-expect na ganito is that nare-receive ko po, napakadaming blessings ko pong nare-receive na binibigay ng Panginoon sa akin. And, isa pa po, nagpapasalamat po ako dahil ngayong patapos na po kami, ay iniisip ko sa sarili ko na kung ano man yung mga natutunan ko from the past 3 years is that yun pa din yung dadalhin ko tuwing kami ay magtatapos, and hindi ko po yun makakalimutan. At saan man ako magpunta is that kapag may mga kasamahan kaming mga parang kailangan ng
words of God is that I will share to them yung mga natutunan ko through the process or journey ko na andito kami sa CBPC. Yun lang po. Nakakatuwa, Amen, sir, amen. no? Thank you. Nakakatuwang pakinggan yung ganong testimony. Amen, amen. Thank you, Marcher. And tayo lahat. Ako, ganun din, no? Hindi natin expect talaga na maging, ganito tayo. Mag-share tayo ng salita ng Diyos. Hindi natin expect yun. Sa akin, hindi talaga din expect yun. Kaya lang makita mo yung fulfillment natin. Kasi nga, ang alam natin is that, naging ganito ka, that's success. Sabi ng binasa natin kanina, it's in vain. Okay? And then, kasi nga, binago tayo, diba? Sa ating pananaw in our life. And we pray. Alam ko, sa inyo, especially kayong mga officers, marami na akong kilala, naging dumaan na sa akin ng mga officers ng internship and eventually maging officers din sila, maging kwan sila ng kapulisan natin, PGMP natin, whatever. Maging teacher sila, maging dean sila ng other universities. Just imagine, if it is always grounded lahat sa Word of God. Okay ang ginagawa nila. You see how influence will, parang will spread. Okay? Diba? The good influence will spread. And sabi ko nga sa class nila is that itong then sa GC namin ng advisors, uusap kami ng may mga message. Pati si Dean nyo, sabi niya, itong class na ito, napansin ko, hindi masyado yung term niya. Alingas-ngas, yan yung term niya. Okay? Sabi ko, nag-reply ako sa kanya, I agree. Sabi ko, at least ito, nakita ko itong class na to, hindi masyadong sakit ng ulo natin. Diba? Kasi marami talaga yung mga class, talaga ng ulo to mga to. Pero, yun nga, and then isang nakikita ko dyan, sa totoo lang, is, sabi ko is, parang once lang, the entire na naging marcher itong si Aklan na to, once lang na hindi kami nagkasama dyan sa ng Sunday. One Sunday lang. That is because may duty sila ng tawag dito, Oplan Kaluluwa yata. So, dun lang. And even si Debbie, ganun din. Kasama yung mga yan. Alright. Sige. So, thank you, Marcher. Ngayon, kay Panaman. S1. Ito naman. So, ano yung matutunan mo? And then this Christmas, kagaya na sinabi ni Marcher, ganun tayo noon. Oo, sa totoo lang. Lalo na siguro nung high school kayo, wala pa may pamilya. Pumunta kayo sa mga kabarkada. Naranasan natin yung mga yan. Sa totoo lang. Di ba? Mas gusto natin kung saan-saan. And then uwi na lang tayo ng umaga. And then yung nanay at tatay natin, sila lang ang nag-celebrate ng Christmas. Okay, tayo na mga anak nila, wala. Kasi nandun sa mga And pare-parehas, di ba? Just imagine kung 20 kayo, 10 kayo na magkakabarkada, hindi lahat kayo 20, wala kayo lahat sa family. Akala ko ba Christmas is family, di ba? Pero pag rooted ka talaga sa pagiging isang Kristiyano mo, and Christ is still the center, you will realize that the family is more important than kung sino, especially in this. Remember, sabi ko nga is that God also sent His Son, not as an adult already, di ba? But it started as a baby, okay? As an infant, di ba? To show us that in His coming, there is a family. And that is how God values families. Okay. All right, Debbie. Okay po, so good morning po sa atin lahat, VP, ma'am, sirs, good morning po, tsaka classmates na nanonood. First off, gusto ko pong kunin tong opportunity na to, gaya po ni Marcher, na magpasalamat po sa inyo, Sir VP and Sir Tom, for guiding us here,
for personally speaking to us or for personally sharing with us the Word of God. I also want to thank our pastor here sa church for ensuring that we are understanding these words of God po. As well as kay Dean po for supporting us with this spiritual, for supporting us with our spiritual growth po. Dagdagan ko lang po yung sabi ni Marcher kanina na almost 3 years. Almost 3 years po kasi nag-start pa po kami ng ROTC. So ROTC days hanggang internship po na matapos kami, we are here po. Naalala ko po noon, we didn't know about the church. Hindi po kami pumunta dito personally. Kundi we found out first ng virtual devotion din po, sinend ng seniors namin. Sa batch nila, Sir Bumayat, Sir VP? Sa batch po nila. Since direct seniors po namin sila sa internship, sa ROTC, kapag may virtual devotions po, sinishare nila sa amin. So, we were also watching. Doon kami nagsimula, and sa isip ko nun, ang ganda ng sinasabi sa virtual devotion. And I never thought that one day I would be sitting here and I would also be sharing my experience. Wow. Next po, as days went on, ang dami ko pong natutunan. But let's go with the theme po muna. Committing our family first this Christmas. So, I grew up with the mindset po na, uuwi sila tita, uuwi sila tito, lola, lolo. Paldo na naman ako ng allowance next year, January. So, I grew up with that mindset po. And siguro sa mga pinsan ko din, sa mga kapatid ko, ganun din ang isip namin. Yes, banding na to, jamming. But why celebrate Christmas in the first place? I never asked that. I never had that thought until now. Why celebrate Christmas? So I thank you, sir. I thank everyone here na pina-realize sa akin ang ganitong, pina-open sa akin ang ganitong perception. And I'm not blaming my family for celebrating Christmas that way. Because maybe wala ding nag-share sa kanila. And maybe that's why I'm here. Maybe that's why I enrolled in UC. Maybe that's why I took up Bachelor of Science in Criminology. That's why I joined ROTC. That's why I came here sa CBBC, for me to learn this and for me to share these things to my family. Kasi narinig man po natin lagi, pero it's better late than never. So, the word committing our family first this Christmas. Since I learned these things, sinasabi ko po, I will share it to my family. Mark my words, I will share it to my family. Amen. And since the word commit, hindi po siya temporary. And little by little, I will guide my family also to learn the word of God next year and the coming years po. Amen. Kasi marami po akong naranasang Christmas wherein hindi po siya peaceful. Peaceful in a sense na there is anger between family members. And naranasan ko po yan. So, nung high school po. High school tapos starting po ng college. So, there was one Christmas where kami pong magkakapatid, we were huddling together and umiyak po kami. And tinanong po namin, why us? Why our family? Bakit yung ibang pamilya masaya? Bakit kami ganito? And that was the worst Christmas na naranasan po namin.
Why us? And it was answered po. It was answered po ngayon. Maybe because we were not celebrating Christmas with God in the first place. Maybe we're celebrating it with the wrong purpose. We never prayed. Yes, we prayed kapag kakain po. Before eating, we pray. But we're praying for the food. What about ourselves? Paano po yung ginawa namin? Paano yung para pag yung next year, the blessings to come, everything else, we're only praying for the food but not ourselves. And that's why I'm very thankful for coming here, for everyone here, for sharing their perceptions, for changing my perceptions para masagot po ang tanong ko and to help myself grow and to help my family grow. And nung first, nung starting ng college, dahil sa thought na ganyan, kasi I've heard that kapag ROTC, on December, hindi ka, or my breaks, hindi ka uuwi. And that's my mistake. Ang nasa isip ko, mag-join yata ako, ayoko umuwi. I don't want to be in that environment, sabi kong ganun. That's one of the reasons why I joined ROTC, para humiwalay. Pero nung nag-join ako doon, everyone was talking that I should be close to my family. When I joined, nung pinakaunang virtual devotion po, I remember that the topic there was about family. And pinakauna kong nag-join doon, kaya ko po talaga nagustuhan, naiyak ako doon. Kasi nga po, I'm experiencing something sa family, and there comes the Word of God, and bigla pong nagkaroon ng realization sa akin na I am going on the wrong path. My perception in life is on the wrong path. Kaya po I started talking more to my family. Instead of avoiding them, I started talking more to my family. And thank God for everyone here. Manan, nga imparealize yung kinakbiyay. So, as a person, sir, I am not this kind-hearted, and I am not this good way before. Pero ngayon po, nang dahil sa lahat ng ito, because of your conjoined efforts, sir, andito po kami ngayon. And gusto ko lang po ulit ilabas yung sa sinabi ni General Orbe na in all things, if God is not in it, then it is not worth it. Uulitin ko po ulit yun. And I realized I should revolve my life around God. And I should share that with my family. Ganun po. And to all my fellow classmates there and sa mga nanonood po, why should we celebrate Christmas? We should celebrate it because of Jesus. Because as stated in 1 John 4:19, we love him because he first loved us. Thank you po. Wow, amen. Amen. Thank you Debbie, no? And don't worry kasi lahat tayo, no? We continue to be transformed. Okay, pati kami sa totoo lang. Diba? Tayong lahat, no? We continue to be transformed. And napaganda na tuloy-tuloy. Okay? Alam niyo sa totoo lang is that swerte, sasabihin ko sana eh. Swerte ninyo, parang ganun nga eh. Yan lang, di tayo naniniwala sa swerte eh. Blessed kayo. Kasi imagine, ang shinare sa inyo ng mga seniors ninyo, Bible study, ang shinare ng mga seniors ninyo, pumunta dito sa church. Ang shinare sa inyo is yung link ng devotion. Ay, sus, sa amin noon. Walang ibang senior kung hindi rifle, alak, ay siya. Okay? Oo, sa totoo lang. Kaya ako na
tawag dito, sabihin ko sanang naiiyak eh. Parang ganyan eh. Pero nandun na rin yun eh. Na kung saan may transformation dyan sa ROTC na yan. Remember the very purpose kung bakit nila tinanggal yung ROTC in 2002 kasi walang sense of value sa totoo lang. Kasi ang dami-daming mga issue ng corruption, ang daming issue ng hazing, ang daming issue ng mga kung ano-ano. Kaya 2002 tinanggal. And pinalit ng NSTP. And everyone, parang including kami nga noon eh, na ROTC officers. Para matigil na itong, pinento ko sa inyo yan. Pati cadet officers, influenced na sila ng corruption because of yung pinapalakad ng mga kadete ang kanilang mga ROTC kahit hindi sila mag-attend and then magbigay ng grade. Ganun noon, ganun kalakaran. Diba? And I was not proud of that. Sa totoo lang, ng mga class namin noon. Ngayon, hindi. Imagine, sinishare sa inyo itong mga ganitong devotion. Okay? Gusto kong ang tawag dito, iniisip ko sino na yung bumahiit. Parang, bakit hindi ko na Tapos, yun pala. Pero, yun nga, sabi ko is that, ang ganda naman na. And then, hopefully, ikaw, Marcher, ikaw, Debbie, patapos kayo. Unang-una is tuloy-tuloy kayo. And then, second is that, ito din, ang i-share ninyo sa kanila, i-encourage nyo sila, mag-attend kayo ng share ninyo yung devotion natin na ganito. Ito din ang i-share ninyo. Kagaya ng ginawa sa inyo na ito yung senior nila, hindi alak. Diba? Hindi sigarilyo, hindi bisyo, hindi kalukuhan ang pinagsishare ng mga senior natin sa atin. Sa totoo lang. Diba? Kaya nga sabi ko is that you're blessed talaga. This na may nakikita tayong mga transformation sa ating ROTC, sa ating practicum. Yan. 'Di ba? And it's something na, alam ko sa atin una hindi natin na-appreciate. Okay? And so pag unang nakuha natin, narinig natin, yakanudeta, 'di ba? Parang walang buhay, walang saysay, mga ganyan. Pero eventually makita natin na ito pala yung talagang kailangan natin sa ating buhay. Okay? To live, with Christ talaga in our life. All right? And so yun nga. Walang nag-share sa amin noon ng ganito. 'Di ba? When we were students ng mga ROTC tsaka officers ng internship, walang nag-share kung ano-anong mga sinashare nila sa amin. Mga kalukuhan nga. Sabi ko, ano ba naman yan? Pero ngayon, imagine, no? Ito yung mga pinagkakaabalahan ninyo or yung mga seniors ninyo. Okay? Kahit nasasabihin nila, kayo ang mag-attend dito. Diba? Mag-attend dito. Okay? Kasi tapos na kami, ganun-ganun. Sige lang. At least, sinare nila to. Hindi yung influensya ang bibigay nila sa atin. So I pray that hindi lang kay Marcher, hindi lang kay S1, pero sa lahat ng mga classmates ninyo, no? Maging godly influence tayo, maging good influence tayo of righteousness. Okay? Unang-una sa Panginoon natin. Kaya nga, sabi ni Debbie kanina is that we love Him. Bakit? Because He first loved us. Amen. He came down. He died. Okay? Diba? And in this Christmas, in this season, we honor Him. Diba? For Him coming here and then saving us because kung wala siya, hindi natin tanggapin. Yan. Impyerno ang pupuntahan lahat natin. But thanks to God, di ba? And the Lord Jesus Christ, that we have this opportunity, if we accept Him as our Lord and personal Savior, talaga. I know, napakaganda. Maraming salamat sa inyong dalawa. We truly appreciate, yung
attend ninyo, gising nyo ng maaga, and then for sharing us your testimonies. Napakahalaga sa amin po yan. And we pray that this will not be the last time that we will see you, but it's just, a continuation ng ating pagsasama-sama, especially sa Panginoong we are brothers and sisters in Christ na. Okay? So, we continue to pray sa inyo, and of course, you're very much welcome to join us in all our services and sa lahat ng devotions natin. I hope and I do pray also na yung next sa inyo, kung gaano kaayos, mas maayos. Okay? Hindi mas kamas-kamas yung mga susunod. Kaya, Marger, i-guide ninyo sila. Okay? Ayaw ko yung pagkatapos ninyo is wala na kayong pakialam. Diba? Oo. Gusto ko i-guide nyo sila. Ganito ang gawin nyo. Ganito ang gawin nyo. Ganun, tignan ninyo sa inyo. Diba? So far, maayos-ayos kayo sa totoo lang. Diba? And one of those nakikita ko talaga dyan is that because of yung sincerity ninyo mag-attend ng church services natin and yung makinig talaga, hindi compliance. Diba? Oo. Alright, sige. So, next week na, yung mga kwan natin, wala na nag-overtime na tayo Okay? Pero pag bigyan nyo na sila, Rhea at saka Sheila, no? Oo, pagbigyan nyo na itong dalawang ito, at least meron tayong napulot na, inspiration ulit ngayong umaga na ito. Walang iba o hindi salita ng Diyos natin. Kakanta pa si Debbie, sir. Ano bang prepare mong kantahin mo? Alright, so wala nang kwan dyan, Ma'am Cherry? Speechless ako, sir. Speechless. Thank you Sobrang sa blessing talaga na nakarating sila. Hindi nasayang yung pagkakataon at tayo mismo, sir, di ba, na nakapakinig ng ganitong testimony. Ang masasabi ko, it's not in vain. Nakikita natin sila nakaupo dyan every Sunday, na pupunta dito pag may mga activities. Pero hindi natin alam kung gaano pala kalaki yung influence sa kanila. And sana yung mga interns na nakikinig dito, makita nila na yun yung reason kung bakit nandyan yung devotions, nandyan yung pag-attend ng mga services. Kasi yung sa testimony pa lang nilang dalawa pa lang to, sir. Pero di ba nakakatuwa na makita natin kung paano mag-work ang Diyos. So sa bawat isa ay sana nga lahat din kayo makapunta dito, makapag-share din kayo ng testimony. Yun lang, sir. Alright. So again, thank you sa inyo dyan. And tuloy-tuloy tayo. Okay? Tuloy-tuloy tayo. Sabi ni Davis that, mark my word, napaganda yun. I-share natin ito sa ating mga. Si Marcher, nagawa na niya sa totoo lang. Okay? In-import nga lang niya si Sir Tom. Oo. So, may import siya Okay? Sa susunod, pwedeng sumama sa mga Bible study, sir. Oo naman. Oo, siyempre. Si Rhea, bakante siya ng Monday, Tuesday. Talaga. Noted. Okay, so kung muna kayo dyan, tawag dito, fellowship kayo. Diyan yata si Pastor. Oo, para at least one. Alright, so kung wala na, let's close in prayer. Tayo manalangin. Dakilan namin Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, sa natapos po naming devotion. And we thank you kay Debbie, kay Marcher, sa kanilang presensya ngayong umaga na ito. And thank you, Lord, for their testimonies.
we pray, Almighty Father, na mula sa kanila hanggang sa mga kasama nilang mga interns, so Lord, is dire-diretso sila, tuloy-tuloy sila sa kanilang spiritual life. We pray for everything po na mga plans nila sa kanilang buhay. Kayo po ang mag-guide sa kanya, gumabay sa kanila. And more importantly, O Lord, that continue to lift their spiritual life, make them strong, O Lord, spiritually. We thank you, O Lord, sa kanilang willingness to share their testimonies, Almighty Father, and we pray that you use them unang-una sa kanilang mga pamilya and sa kanilang mga pwedeng ma-influensyahan dakilang Diyos. And again, we thank you so much for this opportunity na kami po ay mag-aral ulit, nakapag-aral ng inyong salita. Keep us safe, O Lord, for the rest of the day, and forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen, amen. All right. So again, thank you, Erwin, tsaka Debbie, and kape-kape muna kayo dyan. Oo. Hindi ko alam kung darating si Sir Tom dyan. Message nyo siya. Baka wala siyang pupuntahan. Nandyan lang siya sa taas. Oo. Message niyo, sir, nandito kami. Hindi ko nakita siya dito sa sa Facebook eh. Nasa Legarda, sir. Ay, nasa Ligarda. Bakit? Anong event doon? May receipt pa, sir. Ay, ganon. Talaga naman Sige. Alright. So, see you there. Bye-bye. See you mamaya. Bye. Thank you, sir. Bye, Sheila. Bye, sir. Cherry. Bye, sir. God bless po. Bye. God bless.